Umaga po, brothers and sisters. So para po mapagsimula po tayo ng ating pag-aaral, samahan niyo po ko na imukot manalangin. Banal at mahabagin naming amang Diyos na patuloy sa amin na nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Alam po namin na hindi po kami karapat-dapat sa inyong biyaya, ngunit dahil po sa inyong napakalaking habag sa amin, isinugo niyo po ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo para tubusin ang lahat naming mga kasalanan at malinis sa pamamagitan ng kanyang napakahalagang dugo. Sa tuwing inaalala po namin ito ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Salamat din po sa pagbibigay sa amin ng pag-asa na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian at makakasama kayo ng pangwalang hanggan. Ngayon, nagpapasalamat din po kami sa paglalagay sa amin dito po sa iglesia kung saan po kayo nananatili at kumikilos. Salamat din po sa patuloy po ninyong paggabay at pagbibigay ng mga bagay na kailangan po namin lalo-lalo na spiritually. Ngayong araw ay pinagpapasalamat din po namin na binigyan niyo po kami ng pagkakataon para makapakinig ng iyong salita. Kami po na ngayon na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay umaasa at humingi ng tulong sa Espiritu Santo upang buksan yung aming puso't isipan upang maunawaan po namin yung aming pag-aaralan at naway ito'y maging kalakasan po namin sa aming Christian life. Bagamat kami ay hanggang ngayon ay kulang pa rin at marami pa rin mga bagay na kahinaan na nananatili sa amin, ngunit alam po namin aming Ama na kayo po yung mag-iingat, magagabay at patuloy na magtuturo sa amin kung paano kami lalakad bilang inyong anak. Panginoon, nakikita po namin na yung mga tanda ng katapusan ng panahon ay patindi ng patindi. Kaya patuloy po kami nananais na gamitin niyo po kami upang maipahayag po namin yung mga kahangahangang salita dito po sa Biblia, lalong-lalo na yung ebanghelyo ng kaligtasan. Nawa sa mga tao sa paligid po namin ay bigyan niyo pa rin po ng higit pang pagkakataon hanggang sila ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ngunit para magawa ito aming Ama, patuloy po kaming humingi ng kalakasan physically and spiritually upang magawa po namin may pangaral ang ebanghelyo sa paligid po namin. Aming Ama, dinadalangin din po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung nasan man po sila at ano man po yung kanilang ginagawa, patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan upang hindi po sila matangay ng sanlibutan. Ganon din, maaaring may mga brothers and sisters po na nakakaranas ng mga physical at mga kahirapan spiritually. Patuloy po namin silang dinadalangin upang magkaroon sila ng panibagong kalakasan upang makapagpatuloy sila sa kanilang Christian life at mapagtagumpayan po nila yung mga pagsubok po na ito. Muli, maraming salamat po sa lahat ng biyaya at pagkakataon na binibigay niyo po sa amin. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa ating Biblia sa John chapter 12 verse 24 hanggang 26. Ebanghelyo ni Juan, chapter 12, verse 24 hanggang 26, babasahin po natin. Okay, nakita na po. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay, dahan-dahan. Kung nakita na po, basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay magbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay iingatan ito para sa buhay na walang hanggan. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay naroroon din na naglingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So dahil sa biyaya ng Diyos ay patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon para ngayon humarap sa kanyang salita. At salamat din po sa mga nanalangin para dun sa Quezon City East Bible Seminar noong nakaraang linggo.
At dahil sa biyaya ng Diyos at sa kapangyarihan po ng Espiritu Santo, ay nagkaroon po ng mga panibagong mga brothers and sisters na taga doon po. So, hinihiling ko rin po ang patuloy po ninyong panalangin para sa kanila, para sa paglago naman ng kanilang Christian life pagkatapos silang maligtas. So, merong mga kabataan, merong middle age, tapos meron din mga nakakatanda na nakapakinig ng Bible seminar at base po sa kanilang patotoo at base po sa counseling ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan at pag-asa sa langit yung mga tao po na nandoon. Kaya labis po ako nagpapasalamat siyempre sa Diyos at ganoon din sa mga brothers and sisters na nakibahagi sa panalangin po doon. Bagamat hindi lahat nakapunta, pero yung panalangin ay mabisa kahit man saan siya naroroon, dahil nga hindi tayo sa tao lang nananalangin o humingi ng tulong, kundi sa Diyos na buhay at may kakayahan na kumilos sa lahat ng mga pagkakataon, sa lahat ng oras at sa kahit sa sino mang tao. Kaya yung panalangin talaga ay mabisa at makapangyarihan. At ngayon, pag-aaralan po natin yung mga verses na binasa po natin. So, noong mga nakaraang araw, di ba, napag-aralan po natin kung sino yung butil na handog o butil ng trigo na nahulog dito sa lupa. Yung pinakaunang trigo or butil ng trigo na nahulog dito sa lupa at namatay, si Jesucristo. So, dahil nga sa kamatayan ni Jesucristo, nagkaroon tayo ng pag-asa o ito'y nagbunga ng maraming mga ligaw na kaluluwa na makakapasok na sa kanyang kaharian. So, kung hindi niya ibinigay yung kanyang sarili, wala tayong pag-asa. Kung hindi niya ibinigay yung kanyang sarili, hindi tayo magkakaroon ng katiyakan sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Patuloy pa rin tayong magsisikap, patuloy pa rin tayong gugugol ng ating effort para lang ba masabi na nagsikap tayo para makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero lahat ng yun ay nakuha natin dahil nga mismo si Jesucristo ay bumaba dito sa sanlibutan para ibigay yung kanyang sarili para bang butil ng trigo. Siya ay namatay at ang resulta ng kanyang kamatayan, nagbunga ng marami. Sino po yung nagbunga ng marami? Or sino-sino po itong mga tao na ito? Sino po? Okay. Akala ko iba eh. Siyempre, dapat tayo muna. Chess, may mga nauna sa atin. Yun yung mga naunang bunga ni Kristo. Yung mga naunang nanampalataya, na mga naunang mga brothers and sisters, sila yung isa sa naging bunga ng kamatayan ni Jesucristo. Pero hindi lang sila. Tayo, nananampalataya dun sa kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesucristo, dun sa kanyang dugo, ay tayo rin ay naging bunga mula dun sa trigo or sa butil ng trigo na namatay dito sa lupa. Kaya ngayon, tayo naman yung binibigyan ng pagkakataon para ibigay yung ating sarili ng paglilingkod sa Diyos at ibigay yung ating sarili para tayo naman yung magsikap para rin sa kaligtasan ng ibang tao. Kung hindi natin ito gagawin, may ibang gagawa, siyempre. Pero, yun nga lang, mas mapapabagal yung evangelism kung hindi tayo magkakasama-sama, kung hindi tayo magkakaroon ng isang puso na mag-evangelize sa ibang tao. Mapapatagal yung pagdating ng Panginoong Jesucristo. Pero yun nga, hanggang ngayon patuloy na kumikilos yung Espiritu Santo at patuloy siyang kumikilos sa mga brothers and sisters, patuloy siyang kumikilos sa ating church para magligtas sa mga ligaw pang mga kaluluwa sa paligid po natin. Hanggang ngayon gumagawa pa rin po siya, sabi ng Biblia. Naintindihan po. Kaya tayo ngayon ay nabigyan ng pagkakataon o privilege na maglingkod para sa Kanya. Sabi nga dito po sa verse 25, ang umiibig sa Kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang napupuot sa Kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan ito para sa buhay na walang hanggan. So dito po meron pong meron pong dalawang tao na binanggit. Yung isa umiibig sa Kanyang buhay. Tapos yung isa naman napupuot sa Kanyang buhay. Sino po yung mga taong umiibig sa kanyang buhay? Yung nag-iingat sa kanilang sarili. Yung mga taong hindi ligtas. Tama po ba? Iniingatan nila yung kanilang puso, iniingatan nila yung kanilang buhay para lang sa buhay dito sa sanlibutan. Pero tayo po bilang mga naligtas, tayo yung dapat na mapuot sa sanlibutan para magawa yung kalooban ng Diyos. Tayo po yung dapat na humiwalay sa sanlibutan at talikuran yung sanlibutan para makalakad tayo sa biyaya ng Diyos para sa kaligtasan naman ng iba. Sabi nga dito, kung sino daw yung napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutang ito, ay maiingatan ito. Yes, dito sa sanlibutan,
Yung mga tao patuloy na nagsisikap para sa kanilang buhay. Yung mga tao patuloy na nag-earn ng mga kayamanan na kailangan nila dito sa sanlibutan. Pero tayo po, sinasabi ng Biblia, huwag nating ibigin yung sanlibutan. Yes, kailangan natin yung mga bagay dito. Kailangan natin yung trabaho, kailangan natin yung pag-aaral, kung ano man, yung mga bagay na kailangan dito. Pero yun nga, huwag nating iibigin yung sanlibutan. Bakit? Sabi ng Diyos, dito po sa Biblia, ang umiibig sa sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Bakit? Bakit kapag inibig daw natin yung sanlibutan ay nagiging kaaway tayo ng Diyos? Tandaan po natin, sino ba yung namamahala sa ngayon ng mundong ito? Si Satanas, tama po ba? Siya yung kumikilos. Siya yung nagbibigay ng mga bagay na kailangan ng mga tao sa panahon natin ngayon. Akala ng mga tao, nagpe-pray sila sa Diyos. Akala nila, kapag natatanggap nila, yes, thank you Lord. Pero tandaan po natin na sinabi ng Biblia, si Satanas yung namamahala ng sanlibutan sa pansamantalang panahon. Naintindihan po. Kaya nga, wag nating iibigin yung sanlibutan. Naintindihan po. Nandito tayo, hindi para ibigin yung sanlibutan, kundi para maglingkod sa Panginoon. Nagtatrabaho tayo, ginagawa yung lahat ng ating mga kaya, hindi para ibigin yung sanlibutan, kundi para sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sinabi sa verse 26, kung ang sino man ay naglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. Sila yung mga taong hindi na iniibig yung kanilang sarili, kundi yung focus lang nila ay maglingkod para sa Panginoon. Ito po yung church. Ito po tayo. Ito po yung pangunahin or isa sa major na tungkulin natin bilang isang church na maglingkod para sa Panginoon. Naintindihan po. Yung mga bagay na kailangan natin gawin dito sa sanlibutan, lahat ng yun ay panandalian lang at yun ay sideline para sa atin. Pero ang pinakalayunin ng ating buhay ay para sa paglilingkod sa Panginoon, lalo na sa inutos niya sa atin. Ano po yung inutos niya sa atin? Ipangaral ang Ebanghelyo hanggang sa kadulo-dulohang bahagi ng lupa. Hanggang ngayon, ito po yung purpose kung bakit tayo pinahihintulutan ng Diyos dito po sa mundong ito. Kasi nga, mas marami pa yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid po natin. Tama po ba? Kaya hanggang ngayon, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos para, yun nga, i-share yung gospel sa mga tao sa paligid natin. At ito yung pinakadakilang paglilingkod para sa Panginoon. Yes, yung pagbabasa, pagpe-pray, fellowship, ay isa sa mga paglilingkod para sa Panginoon. Pero, higit sa lahat, yung magpabalik ng isang kaluluwa sa Panginoon, ito po yung pinakamagandang paglilingkod para sa Kanya. Naintindihan po. Yes, meron tayong binibigay, meron tayong ini-offer sa Diyos, or kahit na mismo yung service natin, binibigay natin. Pero higit sa lahat, ang paglilingkod para sa Panginoon ay pagpababalik ng mga ligaw na kaluluwa sa Kanya. Naintindihan po. Bakit kailangan natin silang pabalikin? Kasi nga sila ay napahiwalay. Kagaya natin. Dahil sa kasalanan, napahiwalay tayo sa Diyos. Tama po ba? Yun yung humaharang sa atin, kaya hindi tayo makalapit sa Diyos, yung kasalanan. Pero dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo, nalinis ang lahat ating mga kasalanan, kaya pwede na tayo makalapit sa Diyos. At nakuha natin ito nung araw na sinampalatayanan natin. Naintindihan po. Kaya yun nga, yung paglilingkod sa Panginoon ay magsisimula kung una ikaw ay naligtas. Pagkatapos mo na maligtas, yung buhay natin ay paglilingkod sa Panginoon at pagsunod sa Kanyang kalooban, lalo na sa pangangaral ng Ebanghelyo. Naintindihan po. Kaya dito po sa verse 26, ito po yung bibigyan kong pansin or emphasize sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi dito, kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya ay pararangalan ng Ama. So, ngayong araw ay pag-aaralan po natin yung paglilingkod sa Panginoon. So una, isipin po natin ano ba yung ibig sabihin ng paglilingkod. Pangalawa, ano ba yung dapat natin maging attitude sa paglilingkod. At pangatlo, yung mga tao na naglingkod sa Panginoon, sila yung mga example dito po sa Biblia. At pang-apat, ano ba yung mga ebidensya na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon? At pang-apat, sabi dito, kung nasan daw yung Panginoon at yung lingkod, nandun siya. Saan ba yung lugar na pinanatili ng ating Panginoon at dapat doon din tayo kung nasan siya naroroon. At sabi sa panghuli, kung sino daw yung naglilingkod sa Kanya,
siya ay pararangalan ng Ama. So unahin muna natin. Ano ba ibig sabihin ng service o paglilingkod? Dito sa mundong ito, meron pong dalawang side ng service o dalawang side ng paglilingkod. Yung iba, sinasabi, naglilingkod at pagbibigay serbisyo. So, ano po yung pagkakaiba ng paglilingkod at pagbibigay serbisyo? Yung paglilingkod, kahit na walang bayad, ginagawa natin. Pero yung pagbibigay serbisyo, ginagawa mo yung isang bagay kasi binabayaran ka. Tama po ba? Yun yung isang service na ginagawa dito sa sanlibutan. Pero tayo bilang mga naligtas, tayo rin ay nagsiserve o nagsiservice. Hindi dahil binabayaran tayo, kundi mula sa puso may pagpapasalamat. Naintindihan po? Kahit na hindi tayo bigyan ng Diyos, pero yung puso natin gusto maglingkod. Ito po isang puso ng tunay na naligtas. Naglilingkod tayo, hindi dahil meron tayong kailangan. Naglilingkod tayo dahil meron tayong puso ng pagpapasalamat. Ito po yung natural na gesture bilang isang naligtas. Kaya ito'y lumalabas sa mga Kristiyano dahil sa pag-ibig din nila sa Diyos. Iniibig niya tayo at natural na response natin bilang isang Kristiyano ay ibigin din siya. At para maipakita yung pag-ibig natin sa Kanya, nandito yung paglilingkod. Naintindihan po? So, iniligtas na tayo hindi dahil sa ating mga ginawa, kundi ayon sa Kanyang kayamanan ng Kanyang habag. At bilang pasasalamat, meron tayong paglilingkod para sa Kanya. Tingnan po natin dito. Hukom chapter 5. Judges chapter 5 verse 9. Josue chapter 5 verse 9. Basahin po natin. Ito po isa sa patotoo ni Josue. Hukom chapter 5 verse 9. Babasahin ko po. Josue chapter 5 verse 9. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay iginugol ko palayo sa inyo ang kahihiyan ng Ehipto, kaya't ang pangalan ng lugar na iyon ay tinatawag na Gilgal hanggang sa araw na ito. Hukom chapter 5. Tama po? Josue po ba? Ay, sorry. Hukom po pala. Sorry. Hukom chapter 5 verse 9. Okay, basahin po natin. Sabi dito, Hukom chapter 5 verse 9, 3-1. Ang aking puso ay nasa mga pinuno sa Israel, na kusang ng loob na naghahandog ng kanilang sarili sa bayan, purihin ng Panginoon. Sabi dito, ito po isang awit ni Deborah. So isa po siya sa naging hukom nung time po na yon, ng panahon ng mga hukom. At meron siyang awitin. So isa sa mga lyrics na sinabi niya, ang aking puso ay nasa mga pinuno ng Israel. So sino ba yung mga pinuno? Yung mga nanguna na naglilingkod sa Panginoon. At sabi sa verse 2, sapagkat ang mga pinuno ay nanguna sa Israel, sapagkat kusang inihandog ng bayan ng kanilang sarili, purihin ang Panginoon. So, yung mga pinuno daw na nauna kaysa sa kanya, na pinuno ng Israel, ano daw yung ginawa ng mga tao na yon? Kusang inihandog ng bayan ng kanilang sarili. So si Deborah, nakita ito dun sa mga naunang hukom or naunang pinuno dun sa Israel. At siya, gusto niya na maging kagaya nila. Sabi dito, ang aking puso ay nasa pinuno sa Israel. Ano ba yung puso ng mga pinuno ng Israel? Kusang maghandog ng kanilang sarili sa bayan. Naintindihan po? Ito po, meron po nakalagay dito na kusang loob. So, ibig sabihin, meron silang pagnanais na kahit hindi sila sabihan, hindi sila utusan na maglingkod sa Panginoon, pero sila willing. Naintindihan po? So ito po yung nanggagaling dahil nga sa pag-ibig sa Diyos at pasasalamat sa Diyos. Meron kang willing heart na maglingkod sa Panginoon. Naintindihan po? Kagaya ni Deborah at yung mga pinuno
nung na nauna sa Israel. So, sino ba yung mga naunang pinuno ng Israel? Si Jacob, si Jose, si Moises, si David. Yung mga naunang pinuno ng Israel, meron silang kusang loob para sa Panginoon na ibigay yung kanilang sarili para sa paglilingkod. Tama po ba? Ito po yung puso na nanggagaling sa tunay na nakatanggap ng biyaya. Meron kang pagtanaw ng utang na loob at pasasalamat dun sa nagbigay sa iyo. Naintindihan po. Kusang loob na ibinibigay yung kanilang sarili. Sabi nga dito, hindi lang mga resources yung ibinigay nila. Hindi lang mga bagay na mamahalin yung binigay nila. Sabi dito, kusang loob na naghandog ng kanilang sarili. Kaya yung paghahandog sa sarili or pagbibigay sa sarili ng may kusang loob, ito po yung paglilingkod na tinatanggap ng Panginoon. Naintindihan po. Halimbawa, dito sa sanlibutan, meron pong kasabihan ng mga empleyado. Magtrabaho lang ayon sa sweldo. Tama ba? Kung sabihin natin 15,000 lang yung isang cut-off, magtatrabaho lang ako ng 15,000. Pero pag sumobra na doon, di ba? Kanyari, pina-overtime ka kasi may papagawa sa'yo. Minsan yung puso mo hindi na panatag, di ba? Teka lang, parang sobra-sobra na yata yung pinapagawa sa akin ng boss ko, ha. Tapos, konti lang yung binibigay sa akin, konti lang yung sweldo ko. Minsan, nagkakaroon ng ganitong klaseng puso yung mga tao sa paligid po natin. Kasi nga, meron silang kaisipan na maglilingkod lang ako ayon sa ibinibigay sa akin. Naintindihan po. Pero sa harapan ng Diyos, hindi po pwedeng ganon. Actually, napakaraming bagay na ibinigay ng Diyos para sa atin na hindi naman natin inihingi. Tama ba? Pero, dahil ba lang sa nakikita nating biyaya, kaya tayo maglilingkod sa Diyos nang ayon lang dun sa biyaya na binigay niya? Hindi po. Tayo bilang mga naligtas, kusa nating ibigay yung ating sarili. Hindi lang yung ating sarili o resources, kundi yung buong puso natin para sa Panginoon. Ano bang hinihingi sa atin ng Diyos? Kalahating puso? 3/4 na puso? O buong puso? Buong puso. Naintindihan po. Yung buong puso natin ay hiningi ng Diyos para sa atin, at kung ikaw ay nakatanggap ng biyaya, willingly, meron din tayong puso na 100% ay paglingkod dito sa Panginoon. Naintindihan po. Tingnan po natin dito. Josue chapter 24. Ito na talaga yung Josue. Josue chapter 24 verse 14. Ito po yung sinabi ni Josue dun sa mga Israelita. Babasahin ko po, Josue chapter 24 verse 14. Kita na? Sige. Josue chapter 24 verse 14, babasahin ko po para sa inyo. Ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto, at inyong pinaglingkuran at inyong paglingkuran ang Panginoon. So, para daw sila makapaglingkod sa Panginoon, sabi daw, para daw sila ay magkaroon ng takot sa Panginoon at papaglingkuran siya ng may katapatan at katotohanan, sabi niya, alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto. So, alam natin, bago sila tumawid sa dagat na pula, nandun sila sa Egypt. At doon sa Egypt, alam natin na napakaraming Diyos-Diyosan doon. Hindi lang rebulto, hindi lang yung mga larawang inanyuan yung sinasamba doon sa Egypt. Pati na rin puno, pati na rin araw, pati na rin yung liwanag. Yung mga superstition nila or paniniwala nila ay yun nga yung sinasamba nila doon sa Egypt noon. Pagkatapos naman nilang makalabas doon sa Kanaan, nakita nila na mayroong sumasamba kay Astarte, sa sagradong poste, ganyan. Yung mga larawang inanyuan, kumbaga ni-level up ng mga tao ng unang panahon yung paglilingkod nila doon sa mga Diyos-Diyosan.
Pero yun nga, para sila makapaglingkod sa buhay at tunay na Diyos, kailangan alisin nila. Alisin nila yung mga kinagawian ng mga ninuno nila dati. Ano pa yung isang Diyos-Diyosan na nilikha ng mga Israelita noong unang panahon? Sa panahon po ni Moises, gumawa sila ng isang gintong toro o guya, isang hayop. So dahil doon, ano nangyari sa kanila? Okay ba sa Diyos? Hindi. Pinorasahan po sila. Tama po ba? Dahil nga gumawa sila nung larawang inanyuan na yun. So kailangan nilang kalimutan, kailangan nilang alisin yung mga kinasanayan nila na Diyos-Diyosan noong unang panahon para makapaglingkod sila ng buong puso sa Diyos. Naintindihan po? Ganito rin tayo dati. Meron tayong kanya-kanyang Diyos na sinusunod bago tayo maligtas. Akala natin, isa sa mga Diyos na sinusunod natin ay yung Diyos. Pero hindi naman pala. Gumagawa tayo ng sarili nating Diyos. Naintindihan po? Para tayo makapaglingkod ng may katapatan at sa katotohanan, kailangan alisin muna natin yung Diyos-Diyosan sa puso natin. Naintindihan po? Ano ba yung kadalasan nagiging Diyos-Diyosan ng mga tao sa panahon natin ngayon? Sabi sa Biblia, yung tiyan. Nagpupuyat, nagtsatsaga, nagsisikap, para lang sa tiyan. Hindi naman para sa Diyos eh. Dahil sa tiyan. Naintindihan po? Bakit ano ba yung kailangan ng tiyan? Pakainin. Tama ba? Akala nila, napapakain nila yung kanilang tiyan, nasasatisfy yung kanilang pagkatao, yung kanilang buong puso. Kaya yun yung nagiging Diyos-Diyosan nila. Pakainin ko ng marami yung tiyan ko para mabusog physically, pati yung puso ko masaya. Akala nila yun ay okay sa harapan ng Diyos. Pero yun nga, hindi ito nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sabi niya sa verse 14, alisin ninyo ang Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto. Pagkatapos noon, kapag naalis na, at inyong paglingkuran ang Panginoon. Hindi lang basta paglingkuran, kundi ng may katapatan at katotohanan ng may buong puso. Naintindihan po. Verse 23, basahin po natin. Basahin po natin, verse 23, 3 to 1. Sinabi niya, kung gayon, ay alisin ninyo ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo at ilapit ninyo ang inyong puso sa Panginoon na siyang Diyos. So, pagkatapos na alisin, ano po yung kasunod? Ilapit ninyo ang inyong puso sa Panginoon ng Diyos ng Israel. Naintindihan po. Kung meron tayong puso na gustong maglingkod sa Diyos, una, kailangan alisin mo na yung mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos mo maalis yung Diyos-Diyosan, anong kasunod? Ilapit mo yung sarili mo o ilapit mo yung Diyos. Naintindihan po. Kadalasan, ito po yung nagiging kaisipan ng ilang mga Kristiyano. Hindi ko inaalis, hindi ko aalisin yung Diyos-Diyosan, pero lalapit ako sa Diyos. Pwede kaya? Nandito pa rin yung mga Diyos-Diyosan ko, pero lalapit ako sa Panginoon. Pwede po ba? Anong una? Alisin muna bago ka lumapit. Naintindihan po. Ito po yung kadalasan nagiging kaisipan ng mga tao sa panahon po natin ngayon. Kalayawan din, nandito, then serve para sa Panginoon. Pwede po ba? Hindi po pwede. Tama po ba? Kaya nga yung paglilingkod nila ay huwad, peke. Kasi nga pinapanatili nila yung Diyos-Diyosan sa puso nila, then sinasabi nila naglilingkod sila sa Diyos, lumalapit sila sa Diyos. Hindi po yun po pwede. Naintindihan po. Kung willingly gusto nating maglingkod sa Panginoon, sinasabi niya, sige, gusto mo maglingkod sa akin? Alisin mo muna yung mga Diyos-Diyosan sa puso mo bago ka lumapit sa akin. Naintindihan po? Naintindihan? Hindi sila pwedeng sasamba ako sa mga Diyos-Diyosan na dala-dala ko sa puso ko, tapos sa kabila naman, sasamba ako sa Diyos. Kaninong kasalanan po yung ganun? Kay Solomon. Tama po ba? Yung mga, pasensya na sa term, pero yung mga babaeng kinuha niya noong unang panahon, tama po ba? 1,000. 1,000 na merong kanya-kanya mga Diyos. Tama? Tapos siya yung naglilingkod dapat sa Panginoon.
Pero ano nangyari? Na-mix up niya. Naglilingkod siya dun sa mga Diyos-Diyosan ng asawa niya. Pinagtayo pa nga niya ng mga rebulto ng mga malalaking gusali. Tapos naglilingkod siya sa Diyos. Pwede po kaya? Hindi. Kaya nga, nagkaroon din ng kasalanan si Solomon ng ganito. Kaya nga, dahil po sa kasalanan na yun, nahati po yung Israel. Naintindihan po. Kaya, hindi po pwede na hindi mo na aalisin yung Diyos-Diyosan tapos maglilingkod sa Diyos. Una, alisin muna, then maglingkod sa Panginoon. Naintindihan po. Tandaan po natin, yung Diyos ay seloso. Yung mga may asawa po dito, okay lang ba sa inyo na may dinidate yung asawa nyo bukod sa inyo? Pinaglilingkuran niya, sinaserve niya, binibigyan niya ng mga kung ano-ano. Tapos uuwi siya sa bahay mo. Good evening, honey. Pwede ba? Okay lang ba? Hindi po. Same din po sa Diyos. Naintindihan po. Ano ba yung kadalasan na nagiging Diyos-Diyosan sa puso natin? Minsan yung sarili natin. Minsan yung anak. Minsan yung trabaho. Minsan yung mga sitwasyon. Kaya kailangan muna natin i-set aside or alisin yung mga Diyos-Diyosan sa paligid natin. Then, tsaka tayo lumapit sa Diyos para maglingkod. Naintindihan po. Kasi ang hinahanap niya sa atin, yung puso natin. Kung yung puso natin buo para sa Kanya, tatanggapin niya ito. Naintindihan po. Kaya nga, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Josue sa mga Israelita, kung gusto niyo maglingkod sa Panginoon, alisin niyo muna yung mga Diyos-Diyosan na yan, then lumapit kayo sa Diyos para maglingkod. Naintindihan po. Dahil ito po yung purpose kung bakit sila inilabas ng Diyos dun sa Egypt. Hindi lang sila inilabas ng Diyos para makatakas dun sa pagkaalipin sa Egypt. Dun sa Egypt, nakikita ng Diyos, yes, naghihirap sila. At the same time, sinasamba nila or nasasanay sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga Egyptian. Naintindihan po. Dahil po dun, gustong ilabas ng Diyos yung mga Israelita para sa Kanya lang sumamba. Tingnan po natin ito. Balikan po natin yung kwento nila. Exodus chapter 4, verse 23. Palagi pong sinasabi ng Diyos sa mga Israelita na ilalabas kita para sumamba sa akin. Tingnan po natin dito. Ito po yung sinabi ni Moises sa mga Egyptian o yung reason niya kung bakit kailangan nilang lumabas sa Egypt. Basahin muna natin Exodus chapter 4 verse 23. Basahin po natin, ito po yung sinabi ni Moises kay Faraon. Basahin natin verse 22 hanggang 23. 3 to 1. Iyong sasabihin sa Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang anak na panganay na anak, at aking sinasabi sa iyo, pahintulutan mong umalis ang aking mga upang siya'y sumamba sa akin. Kung ayaw mo siyang paalisin, aking papatayin ang iyong mga panganay. So, ito po yung sinasabi ng Diyos kay Moises at gusto niya na iparating mo to kay Faraon. Anong sabi niya? Anong sabi ng Panginoon? Pahintulutan mong umalis ang aking anak upang siya'y makasamba sa akin. Yun po yung purpose kung bakit nais ng Diyos palabasin yung mga Israelites sa Egypt noong time po na yun. Kasi nga nakikita ng Diyos na hindi lang sila naghihirap, kundi pati yung puso nila natatangay na ng mga Diyos-Diyosan sa Egypt. Pero yun nga, alam natin na yung Israel ay bayang pinili ng Diyos. Yung bayang pinili ng Diyos, dapat Diyos lang yung sinasamba nila o Diyos lang yung pinaglilingkuran nila. Tama po ba? Kaya nga sabi ng Diyos kay Moises, sabi mo kay Faraon, pahintulutan mo silang lumabas dahil sila ay sasamba sa akin. Tingnan din natin. Exodus chapter 8 verse 20. Verse 1 muna. Exodus chapter 8 verse 1. Basahin po natin. Nakita na po. 3, 2, 1. Pagkatapos, sinabi ng Paraon kay Moises, pumunta ka kay Paraon at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, pahintulutan mong umalis ang aking bayan upang sila'y makasamba sa akin. Makasamba, maglingkod. Sa verse 20, ganun din. Inulit din po ito.
Sabi sa verse 20, pagkatapos ay sinabi ng Panginoon kay Moises, babangon ka ng maaga sa kinaumagahan at tumayo ka sa harapan ni Faraon habang siya ay patungo sa tubig. At sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, pahintulutan mong umalis ang aking bayan upang excuse me. Sabi dito, upang sila'y makasamba sa akin. Naintindihan po. Ngayon, ito po yung lumalarawan sa panahon po natin ngayon. Noon, tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tama po ba? Meron tayo mga kanya-kanyang Diyos-Diyosan sa puso natin. Pero nung tayo ay niligtas ng Diyos, ano pong sabi ng Diyos? Iwan mo yan, talikuran mo yan, sa akin ka ngayon sumamba. Naintindihan po. Yun po yung nais ng Diyos sa mga taong iniligtas niya. Tayo po inihiwalay na sa sanlibutan. Yun yung ibig sabihin ng church. Mga taong inihiwalay sa sanlibutan. Mga taong inihiwalay ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan para maglingkod sa Kanya. Yun po tayo. Yun po yung tunay na church. Naintindihan po. Kadalasan kasi iniisip ng tao kapag umaattend sila sa church, okay na, sapat na, naglilingkod na sila sa Diyos. Tapos pag uwi, balik na ulit sa Diyos-Diyosan nila. Balik na ulit sa sarili nila. Balik na ulit sa layaw nila. Kaya sa atin, bilang mga naligtas, kung talagang tunay tayo naligtas, sinasabi sa atin ng Diyos, kung gusto mo maglingkod sa akin, alisin mo muna yung mga Diyos-Diyosan na yan, then tsaka ka lumapit sa akin. Tsaka mo ko paglingkuran. Naintindihan po. Ito po yung una dapat natin i-consider bago tayo maglingkod sa Panginoon. Ngayon, kung maalis na natin at ngayon na lumalapit tayo sa Diyos, ano naman yung dapat na maging puso natin habang tayo naglilingkod? Kaya na sabi ko kanina, dapat meron tayong buong puso na paglilingkod sa Panginoon. Hindi kalahati, hindi 3/4, kundi buong puso. Isa pong magandang example dito, si David. Gaya na sinabi sa Gawa, chapter 13, verse 22. Si David, mismo yung Diyos yung nagpatotoo na si David, naglilingkod siya ng buong puso sa akin. Nasusunod sa buong kalooban ko. Yun po yung patotoo ng Diyos para kay Haring David. Naintindihan po. Nakita niya na si David, gusto niyang lumapit sa Diyos. Tinalikuran niya yung kasalanan niya dati, nagrepent siya dun sa pangangalunya niya, sa pagpatay niya. Then lumapit siya sa Diyos para ibigay yung kanyang buong buhay. Naintindihan po. Same din po sa atin. Yung buong pusong paglilingkod ay nire-require ng Diyos. Kung paanong sinasabi sa atin ng Diyos na yung pagsunod ay dapat 100%, kailangan yung ating paglilingkod din ay 100%. Naintindihan po. Yung napapakinggan natin sa ating mga sermon, yung kalahating pagsunod. Pagsunod ba? O pagsuway? Pagsuway. Yung 99 na pagsunod. Pagsunod? Pagsuway. Yung 99.99 na pagsunod. Pagsunod ba? Hindi rin. Naintindihan po. Kailangan 100% na pagsunod. At the same time, 100% din na paglilingkod. Evangelist, hindi na po ba kami dapat magtrabaho para 100% kami maglingkod sa Panginoon? Hindi po ganun sinasabi ko. Naintindihan? Nasa school ka, 100% ka maglingkod para sa Diyos. Nagkatrabaho ka, 100% ka dun sa lugar na yun na maglingkod para sa Panginoon. Naintindihan po? Nasaan man tayo naroroon, wag nating aalisin yung puso natin na mayroong pagnanais na maglingkod sa Panginoon. Naintindihan po? Minsan kasi, di ba, dati, ito, sa akin din personally, ganito rin yung puso ko bago ko maligtas. Magtatrabaho ako para mabili ko yung gusto ko. Magtatrabaho ako para mai-provide yung pangangailangan ng pamilya ko. Yun ay normal. Kung ikaw ay hindi ligtas. Pero kung ikaw ay naligtas, magtatrabaho ako bilang pasasalamat sa Diyos at paglilingkuran ko yung mga bagay na binibigay niya sa akin para sa Diyos. Pinahintulutan niya ako mag-aral, pinahintulutan niya akong pumasok sa school. Alam ko na mahirap, pero gagawin ko yung part ko para paglingkuran siya dito sa school. Nasa trabaho, same din. Naintindihan po. Gawin natin lahat na may buong puso para sa Panginoon saan man tayo naroroon. Huwag nating aalisin yung puso natin na may paglilingkod or pagnanais na maglingkod sa Panginoon. Iba na yung ating purpose dito sa sanlibutan. Naintindihan po.
gawin natin yung lahat ng ating makakaya para sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Bakit niya ito nire-require sa atin? Alam ko po mabigat. Alam ko po hindi madali. Pero bakit niya ito nire-require na buong puso ng paglilingkod sa Kanya? Bakit yung puso dapat natin ay 100% na maglingkod para sa Kanya? Kasi alam niya na kung yung puso natin ay kalahati, hindi tayo lubos na makapaglilingkod sa Kanya. Naintindihan po. Kaya nga sabi niya, 100% yung buong puso na paglilingkod ay dapat sa akin. Evangelist, bakit po ganun? Bakit nais ng Diyos yung buong puso ng paglilingkod? Paano naman yung pamilya ko? Paano naman yung sa akin? Paano naman yung mga pangangailangan ko? Kung hindi ko rin paglilingkuran sila, kung hindi ko rin paglilingkuran yung mga bagay na ibinigay sa akin ng Diyos. Tandaan natin, hindi sinabi ng Diyos na alisin natin yun. Naintindihan? Pero sinabi niya, dun sa mga bagay na yun, paglingkuran mo ako. Naintindihan po. Kaya nga sinabi niya sa atin, huwag kang mag-alala. Sinasabi ko sa iyo na paglingkuran mo ako dahil ako rin bahala sa mga kailangan mo. Naintindihan? Paglingkuran mo lang ako ng 100%, ako bahala sa mga bagay na kailangan mo. Yun yung nakalagay sa Matthew chapter 6. Naintindihan po? Kung wala yung Matthew chapter 6, mahirap. Tama po ba? Gusto niya ako maglingkod sa Kanya, tapos wala akong makukuha. Talagang mahirapan talaga tayo. Pero nandun yung Matthew chapter 6 at pangako yun ng Diyos para sa atin na kung uunahin natin siya, idadagdag niya yung mga bagay na kailangan natin. Naintindihan po? Physically, materially, o kahit na financially, lahat yun ibibigay niya. Kung ibibigay muna natin yung ating buong puso. Naintindihan po? Kailanman hindi magkakautang sa atin yung Diyos. Siya po yung pinakamagaling na accountant. Lahat ng pinaglilingkod natin sa Kanya, mayroong karampatang gantimpala. Naintindihan po? Kaya nga sabi sa Biblia, hindi kakalimutan ng Diyos ang inyong paglilingkod. Hindi niya kakalimutan kung anong ginagawa man natin para sa Kanya, lahat yun ay nakaka-count. Kasi nga siya ay may mabuting puso na magbigay ng lahat ng kailangan natin kung ibibigay muna natin yung ating puso para sa Kanya. Naintindihan po? Isa pang pangako ng Diyos para magawa natin sa Kanya makapaglingkod ng buong puso ay pinadala niya sa atin yung Holy Spirit. Yun po yung ngayon tumutulong sa atin na manampalataya dun sa pangako ng Diyos. Umasa dun sa pangako ng Diyos at magtiwala sa Kanyang kalooban. Yun po yung nagre-remind sa atin. Naintindihan po? Kaya nga sabi sa Biblia, yung Holy Spirit o yung banal na Espiritu ay tinatawag ng mga aliw. Ibig sabihin ng mga aliw, siya yung nagbibigay o nagpapaalala ng pangako ng Diyos para hindi tayo manlupaypay. Naintindihan po? Tingnan po natin ito. John chapter 16 verse 14. Baliktad. John chapter 14 verse 16. John 14 verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. At hihingin ko sa Ama at kayo ibibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. So sabi dito, binanggit po dito ng mga aliw. So sa ibang translation or ibang salin ay katulong. So mas maintindihan po natin kapag ganito. Kapag meron kayong kasambahay, mag-aalala ka pa ba kung anong lulutuin mo pag uwi mo? Ano pong gagawin ni kasambahay? Siya magluluto para sa'yo. Tama? Mag-aalala ka ba kung pag uwi mo hindi pa linis yung bahay? Kahit may kasambahay ka? Mag-aalala ka pa ba? Yun yung tungkulin niya. Tama po ba?
Siya yung tumutulong para dun sa mga bagay na hindi mo na magawa. Tama po ba? Ngayon, sa atin, para maunawaan natin yung trabaho ng Espiritu Santo, siya ngayon yung nagbibigay sa atin o nagpapaalala sa atin na huwag kang mag-alala. Yung Diyos na nasa iyo ay kasama mo. Siya yung tutulong sa iyo. Siya yung gagabay sa iyo. Siya yung magbibigay ng lahat ng kailangan mo. Huwag kang mag-alala. Sundin mo lang siya kung anong kalooban niya. Huwag kang mag-alala. Siya yung bahala sa iyo. Naintindihan po. Verse 26, basahin po natin. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinasabi. So, yung nakalimutan mo na magluto, may magluluto para sa iyo. Yun yung kasambahay. Tama ba? Nakalimutan mo maglinis, siya yung maglilinis para sa iyo. Naintindihan? Pero yung Espiritu Santo, dun sa mga bagay na minsan nakakalimutan natin, lalo na yung paglilingkod sa Panginoon ng 100%, siya yung magpapaalala sa atin. Naintindihan po? Yung Diyos yung bahala sa iyo, at yung Diyos yung magbibigay ng lahat ng kailangan mo para sa Christian life mo, para magawa mo yung 100% na paglilingkod. Naintindihan po? Kaya nga, nire-require niya sa atin yung buong puso. Yung buong pusong paglilingkod, ito po yung puso na hinahanap ng Diyos para sa bawat isa. Sabi nga sa Biblia, nagmamasid siya sa buong mundo at hinahanap niya yung mga taong may katapatan. Ibig sabihin, may 100% na paglilingkod sa Panginoon. Una, kanina binigay kong example si David. Isa pa pong halimbawa ng puso o buong puso naglingkod sa Panginoon ay si Daniel. Kilala po niyo si Daniel? So, tignan natin yung kwento tungkol sa kanya. Kung paano siya naglingkod sa Panginoon ng buong puso. Daniel chapter 1. Daniel chapter 1. So, konting background. Ito pong chapter 1. So, yun nga. Ginawa silang pinili sila o napili sila dahil nga sila ay magagaling at mayroong karunungan ng mga kabataan ng unang panahon. At sila yung maglilingkod sa hari. Pero yun nga lang, bago sila isalang sa paglilingkod sa Panginoon or bago sila isalang sa paglilingkod dun sa hari, kailangan mo nilang dumaan sa isang test. Yung sa chapter 1, yung testing po dito ng Diyos para kay Daniel, kung maglilingkod ka pa rin ba sa akin kahit na wala ka ng makain na masustansya. So sabi dito, sa chapter 1, sabi dito na yung mga kabataan ng unang panahon, pinapakain o sinusuplayan ng lahat ng pangangailangan nila para maging maayos sila physically. Pagkain, prutas, yung kung ano man. Lahat yun pinoprovide ng hari noong time na yun para i-ready sila sa paglilingkod. Kaso nga lang, itong si Daniel, kahit na naka-ready na sa kanya yung kailangan niya, tumanggi siya. Mas pinili niyang kumain na ng gulay. Bakit kaya? So, konting background. Yung time po na ito, na si Haring Nebuchadnezzar, siya'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tapos, para makapaglingkod siya dun sa mga Diyos-Diyosan, naghahain siya ng pagkain. Siyempre, alam natin na hindi naman yung kinakain talaga ng mga rebulto. Tama po ba? Pagkatapos nun, binibigay niya sa mga kasamahan niya o dun sa mga alipin. Yun yung pinapakain niya. At alam yun ni Daniel. Alam niya na, yes, maganda. Pero ito'y sinasamba sa Diyos-Diyosan. Ito'y pinaglilingkod na sa Diyos-Diyosan. Tapos ibibigay mo sa amin bilang pagkain. Kaya nga tumanggi siya. Kaya mas pinili niya na kumain na lang ng gulay. Tingnan lang po natin ito. Daniel chapter 1, verse 1 to 8. Basahin natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Joachim na hari ng Juda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kinubkob iyon. At ibinigay ng Panginoon kay Joachim, hari ng Juda, sa kanyang kamay, kabilang ang ilan sa mga kagamitan sa bahay ng Diyos. Ang mga ito ay dinala niya sa lupain ng Shinar sa bahay ng kanyang Diyos, at inilagay niya ang mga kagamitan sa kabangyaman ng kanyang Diyos.
At inutusan ng hari si Aspenas ng kanyang mga eunuko na dalhin ng ilan sa mga Israelita na mula sa lahi ng hari at sa mga maharlika, mga kabataang walang kapintasan, maikisig at bihasa sa lahat ng sanangain ng karunungan, may taglay na kaalaman at pangunawa at may kakayahang ituturo sa kanila ang panitikan at wika ng mga Kaldeyo. Ang hari ay nagtaka sa kanila sa araw-araw na bahagi mula sa pagkain na kinakain at alak na iniinom ng hari. Sila'y tinuturuan sa loob ng 3 taon upang sa katapusan ng panahong iyon ay mailagay sila sa bulwagan ng hari. Kabilang sa mga ito ay sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias mula sa lipi ng Juda. Binigyan sila ng pinuno ng mga eunuko ng ibang pangalan. Si Daniel ay tinawag na Belteshazzar, si Hananias ay tinawag na Shadrach, si Misael ay tinawag na Meshach, Abednego. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ng sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa ari o ng alak man ng kanya iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulutan siyang ang kanyang sarili. So yun nga, physically, intellectually, fit si Daniel at yung mga kaibigan niya. Kaso nga lang, dito sila nasubok para matapos yung kanilang test. Kailangan tumanggap sila ng mga pagkain at alak na galing dun sa hari ni Nebuchadnezzar. Kaso nga lang, alam nila na hindi yun mabuti sa harapan ng Panginoon. Kasi nga, galing yun sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya verse 12 hanggang 15, babasahin ko po para sa inyo. Yun nga, sabi niya, hindi ko hayaan at dungisan yung sarili ko. Verse 12, subukin mo po sana ang iyong mga lingkod sa loob ng 10 araw. Bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tubig na maiinom. Pagkatapos ay ihambing mo ang aming anyo sa anyo ng mga kabataang nagsisikain ng pagkain ng hari. At ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod. So yun nga, sabi niya dun sa pinuno, sige, maglilingkod kami, magpe-prepare kami para sa paglilingkod sa hari. Pero huwag mo kaming bibigyan ng pagkain na galing sa hari o alak man galing sa hari. Okay na sa amin yung gulay tsaka tubig. Pagtapos ng 10 araw na ito, tignan mo kung sino mo mas malusog kaysa sa amin. So imagine natin, merong halimbawa 10. Yung mga tao na ito, 10. Tapos yung 3 doon, yung magkakaibigan. Yung 7, kakain ng karne, kakain ng alak o iinom ng alak na galing sa hari. Tapos yung 3 na ito, kakain lang ng gulay at saka tubig. Sa loob ng 10 days, imagine po ninyo, yung 7, kumakain ng sapat na kailangan nila. Protein, carbohydrates, lahat ng nutrients na kukuha nila dun sa alak at dun sa karne. Pero si Daniel, sa loob ng 10 araw, gulay lang tsaka tubig. Tingin po ninyo, sino yung magiging physically fit? Alam natin kasi yung kwento, di ba? Pero i-imagine natin, di ba? Dapat ang magiging malakas at magiging fit yung kumakain ng karne kasi kailangan nyo ng katawan. Tama po ba? Tapos gulay-gulay ka lang, ito sila Daniel. Pero dito nga kumikilos yung kapangyarihan ng Diyos kay Daniel. Pagkatapos ng 10 days, sabi dito, di ba? Pagkatapos ay ihambing mo ang aming anyo sa anyo ng mga kabataang nagsisikain ng pagkain ng hari. Sabi niya, sige, pagtabihin mo kami kung sino yung mas mataba kaysa sa amin. Kung sino yung mas malusog kaysa sa amin. Pagkatapos nun, verse 14 hanggang 15, basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya sumang-ayon siya sa mungkahing ito at sinubok sila sa loob ng 10 araw. Sa katapusan ng 10 araw ay nakitang higit na mabuti ang kanilang anyo at higit na mataba kaysa lahat ng mga kabataang nagsikain ng pagkain ng hari. So gulay, tubig, mas naging benefit para dun sa mga kaibigan ni Daniel at kay Daniel. Pero hindi lang naman ito dahil sa pagkain.
Ano pong sabi niya sa verse 8? Ipinasya niya na hindi niya durungisan yung sarili na mula dun sa pagkain galing sa hari. Naintindihan? Dahil po sa determinasyon ni Daniel na ito, or kasama yung kaibigan niya, iningatan sila ng Diyos. Naintindihan po? Yung nutrients na kailangan ni David, ni Daniel at yung kaibigan niya na nanggagaling sa nutrients, sa karne, saan niya nakuha? Gulay at tubig lang. Tama po ba? Sino po makakagawa nito? Yung Diyos lang. Tama po ba? Paano nagkaroon ng ganitong suporta si Daniel at yung mga kaibigan niya? Dahil nga yung puso nila, nagpasya sila. Hindi ko durungisan. Yung katawan ko, yung budhi ko, para lang masabi na okay ako sa harapan ng hari. Ganito rin po sa atin, brothers and sisters. Akala natin na kapag mas nag-focus tayo sa Diyos, akala natin mas maraming mga bagay na mawawala sa atin. Akala natin kapag nag-focus ako sa paglilingkod sa Diyos, hindi ko na makukuha yung mga gusto ko at yung mga kailangan ko. Akala natin kapag masyado akong naglaan ng oras, puso, at kahit na yung resources, akala natin tayo yung nawawalan. Tandaan po natin, yung Diyos hindi nagkakautang kahit kanino man. Kung yung puso natin ay ready na maglingkod sa Kanya ng 100%, ibibigay niya yung sukle or gantimpala na nararapat sa atin. Hindi siya magkukulang. Naintindihan po? Ito kila Daniel, napakagandang halimbawa. Kahit nakulang yung kinakain nila, hindi sapat para sa pangangailangan nila physically, sino yung mas naging mataba, mas naging sagana? Sila. Bakit po? Nagsimula sa kanilang puso. Naintindihan po? Kaya huwag po tayong matakot na maglingkod ng 100% sa Panginoon. Huwag tayong matakot na maglingkod sa Panginoon ng buong ating pagkatao at buong ating lakas. Kasi tandaan natin, hindi magkukulang yung Diyos. Naintindihan po? Kadalasan, ito po yung nag-hold back sa mga brothers and sisters na maglingkod sa Panginoon. Paano naman ako? Paano naman pamilya ko? Paano naman yung pangarap ko? Kung yung puso mo ay ready na maglingkod sa Panginoon ng 100%, hindi mo mamawala yan, ibibigay na yung sa inyo ng Diyos unti-unti. Naintindihan po? Marami po akong mga brothers and sisters na nakita na naging tapat sila sa Diyos ng 100%. Hanggang ngayon, nagiging tapat sila ng 100%. Hindi pa rin sila kinakawawa ng Diyos, hindi pa rin sila pinababayaan ng Diyos. Meron po isang brother na naka-fellowship. Siya ay teacher. Merong level na yung teacher niya, yung pagtuturo niya mataas na rin. At alam natin, kapag teacher, busy. Masyadong busy. Tapos isa pa siyang advisor sa isang klase. So talagang halos lahat ng oras niya ay nakakain na para sa school or school works. Pero itong brother na ito, meron siyang puso na maglingkod sa Panginoon ng 100%. Isang beses, itong pasukan, binigyan siya ng schedule ng kanyang principal na kailangan niyang pumasok ng maaga at late umuwi tuwing Wednesday. So, alam niya na mayroong Wednesday sermon at alam niya na mayroon siyang gawain na kailangan gawin sa harapan ng Panginoon. Kung tatanggapin niya or kukunin niya yung schedule na yon ng Wednesday sermon na late uuwi, hindi siya makaka-attend. Pero alam niyo po kung anong ginawa niya sa pagnanais niya na maka-attend ng Wednesday sermon. Sabi niya, Principal, toss coin na lang tayo. Kapag nanalo ako, hindi ko tatanggapin yung offer mo. Pero pag nanalo ka, tatanggapin ko yung offer mo. Sino nanalo? Tingin po ninyo. Teacher o si principal? Yung teacher. Paano nangyari yun? Dahil ba swerte lang siya? Dahil ba magaling siyang mag-flip ng coin? Bakit?
dahil sa puso niya, meron siyang pagnanais na umattend ng Wednesday sermon. Naintindihan po. Tandaan natin, kung makikita ng Diyos yung puso natin na mayroong pagnanais, tutulungan ka niya. Kahit na may mga bagay na imposible pa, yun ay principal. Tama po ba? Pwede siyang paalisin. Ayaw mo, hindi wag. Tama po ba? Pero hanggang ngayon nananatili siya dun sa school na yun, ginagawa niya yung kanyang trabaho, at naglilingkod siya sa Panginoon. Naintindihan po. Wala sa sitwasyon kung yung sitwasyon maayos, magiging maayos lahat, hindi po. Yung Diyos, kaya niyang gawin yung mahirap na sitwasyon, magulong sitwasyon, para maging maayos ang sitwasyon. Naintindihan po. Marami pong kwento dito po sa Biblia tungkol po doon. Isa rin po ito kagaya ni Daniel. So, napagtagumpayan ni Daniel yung unang pagsubok. Pero kalaunan, sinubok ulit siya. Tinignan kung talagang yung puso ba niya ay 100% sa Diyos. Tignan po natin itong kwento po na ito. Daniel chapter 3. So dito po naman, gumawa si Nebuchadnezzar ng isang rebultong ginto. At sabi niya, itong rebultong ginto na to, kapag narinig niyo yung tunog ng mga trompeta, alpa, ganyan, simula kayong dapat na sumamba dito sa rebulto na ito. Kung sino man yung hindi sasamba kapag narinig nila yung trompeta, yung alpa, yung tunog, papatayin. Nandito pa rin si Daniel, okay? So yun nga, sabi dito, verse 6, babasahin ko po, sino mang hindi magpatira pa at sumamba ay kaagad na ihahagi sa gitna ng hurno na nagniningas sa apoy. So yun nga, yun yung batas. Kung hindi susunod yung isa, kung sino man, ihahagi sa gitna ng hurno na nagniningas sa apoy. Pero alam natin, si Daniel, kahit na nandun siya, pinanatili niya yung kabanalan sa kanyang sarili na hindi siya sasamba dun sa mga Diyos-Diyosan o dun sa larawang inanyuan na ginawa ng hari. Pinanatili niya yung kanyang posisyon. Pinanatili niya yung kanyang identity. Dito sabi, kung sino man yung hindi mag-pray dun sa larawang inanyuan, papatayin. Yun po yung hari. Kung sino yung hindi sumunod, talagang papatayin. Sigurado po yun. Tama po ba? Pero, dahil nga si Daniel ay nasa makapangyarihang kamay ng Diyos, tinulungan pa rin siya. Sabi dito, basahin po natin, verse 11 hanggang 14. 3, 2, 1. At sino mang hindi magpatira pa at sumamba, ay ihahagi sa gitna ng hurno na nagniningas na apoy. May ilang mga Hudyo na inyong itinalaga sa pamamahala sa lalawigan ng Babylonia na sina Shadrach, Meshach, Abednego. Lalaking ito ay hindi nakinig sa iyo. Sila'y hindi naglilingkod sa iyong mga Diyos, inagsisamba man sa rebultong ginto na inyong itinayo. Kaya't sa puot at galit ay ipinag-utos si Nebuchadnezzar na dalhin sa kanya sina Shadrach, Meshach at Abednego. Dinala nga nila ang mga lalaking ito sa harapan ng hari. Sumagot si Nebuchadnezzar at sinabi sa kanila, O Shadrach, Meshach at Abednego, totoo ba na kayo hindi naglingkod sa aking Diyos na nagsisamba man sa rebultong ginto na aking itinayo? So ito nga, nasa sitwasyon na yung mga kaibigan ni Daniel na ihuhulog na sila dun sa nagniningas na apoy. So tinanong sila, hindi ba talaga kayo sumamba dun sa rebultong inanyuan ko o ginawa ko? Kasi alam niyo yung consequences. Kung hindi kayo susunod, papatayin kayo. Verse 15 hanggang 18, pwede po pakibasa. 3, 2, 1. Mabuti kung kayo'y handa ngayon na magpatira pa at sumamba sa rebultong ginto. Sandaling iyong marinig at tunog ng tambuli, flauta, alpa, sambuko, salterio, tambol, at ng ibang mga panugtog. Ngunit kapag kayo'y hindi sasamba, kayo'y kaagad na ihahagi sa gitna ng hurno na nagniningas ng apoy. At sinong Diyos ang magliligtas sa iyo sa aking mga kamay? Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari,
O Nabukadnezar, hindi namin kailangan sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagligtas sa amin sa hurno na nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamaman sa rebulto na iyong. So imaginein po natin ito. Nasa crucial point na sila. Nasa harapan na sila ng hari. Tapos sabi ng hari, totoo ba na hindi kayo sumamba doon sa rebultong ginto? Sabi nila, hindi ka namin sasagutin diyan sa bagay na yan. Kasi ready kami na ihagis diyan sa tawag nito, sa nagniningas na apoy o na hurno. Dahil alam namin na mayroong magliligtas sa amin. Ito yung Diyos na pinaglilingkuran namin. Pero sabi niya, kung sakali mang hindi ka rin kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod dyan. Hindi pa rin kami sasamba. Ito po yung pagpapakita ng buong puso nila na 100% na hindi sila magpapatangay sa pagsamba sa sino mang Diyos-Diyosan. Naintindihan po. Nandun na sila eh. Kung lumuhod sila nung time na ito, hindi sila iahagis. Crucial point na po na ito para sa kanila. Sinasabi, pili ka. Sasamba ka o hindi? Pag hindi ka sumamba, ihagis ka namin. Pero sabi nila, okay lang. Alam namin na mayroong magliligtas sa amin. At kung sakali man na hindi rin kami iligtas, hayaan kami na matupok doon sa apoy. Ito po yung puso nila ng pagpapanatili ng kanilang posisyon. Naintindihan po? Yung 100% nilang determination na hindi kami sasamba dyan sa Diyos-Diyosan na yan. Ito po yung nakita ng Diyos at dun sa point na yun, tinulungan sila. Sila, hindi ba inihagis dun sa nagniningas na apoy o hinagis pa rin? Hinagis pa rin, tama po ba? Hindi na bago yung sitwasyon nila. Kasi sinabi ng hari, kapag hindi ka sumamba, ihagis ka. So yung kailangan mangyari. Pero kahit na nandun sila, dun sa nagniningas na apoy, nasunog ba sila? Kahit yung hibla ng kanilang damit, hindi nasunog maski na isa. Naintindihan po? Bakit po sila nagkaroon ng ganitong klaseng biyaya? Dahil sa kanilang puso. Na isa lang yung paglilingkuran nila, yung Diyos. Kahit na mahirap yung sitwasyon ko, kahit na nandito na ako sa bingit ng kamatayan, hindi pa rin ako sasamba dyan, sabi nila. Naintindihan po. Basahin po natin verse 19. 3-1. Kaya't napuno ang galit si Nabukadnezar at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kina Shadrach, Meshach at Abednego. Sila'y nagsalita at inuutos na painitin ang hurno ng 7 ulit ng higit kaysa dating init nito. So ito nga, nasa harapan sila nung hari, tapos sabi nila, hindi kami sasamba. Dun sa sagot nila na hindi sila sasamba, nakita nila yung mukha ng hari, galit na. Tama po ba? Dun sa point po na ito, natakot pa rin ba sila? Nag-hold back ba sila? Ay, galit na yung hari, talagang seryoso talaga siya. Nag-hold back ba sila? Hindi pa rin. Kahit na nakita nila yung mukha ng hari na galit, tapos 7 times pa pinainit yung hurno, hindi pa rin sila natinag. Tandaan po natin, para matest yung puso natin at ma-check ng Diyos kung yung puso natin ay 100%, nagpapadala siya ng mga pagsubok. Minsan kasi tayo, yes, willingly gusto natin maglingkod. Ready tayo na maglingkod para sa Panginoon. Pero minsan, kapag hindi na nagiging maayos yung sitwasyon, minsan nababago na rin yung puso natin. Ay, pasensya na po, hindi po muna ako makakapaglingkod sa Diyos kasi mahirap yung sitwasyon ko. Magagalit yung boss ko, magagalit yung mga tao sa paligid ko, magagalit yung pamilya ko, kaya next time na lang muna. Para mapatunayan natin yung 100% na paglilingkod sa Panginoon, kailangan malampasan din po natin yung ating mismong sarili. Sila ganun din. Given para sa kanila yung hari. Given para sa kanila yung nagniningas na apoy.
Pero kahit ganun pa man, hindi pa rin sila natinag. Naintindihan po. Sa ating sitwasyon, tandaan po natin, yes, yung Diyos, kaya niyang ayusin lahat. Walang imposible sa Diyos. Tama po ba? Kaya niyang ayusin. Kung ano man yung mahirap na sitwasyon sa atin, kaya niyang ayusin. Pero ano po yung minsan na inaayos ng Diyos? Yung ating puso. Tama po ba? Yung puso natin, kaya bang ayusin ng Diyos o hindi? Kaya o hindi? Kahit kaya ng Diyos. Pero minsan, yun nga, tayo mismo rin yung pumipigil sa kakayahan ng Diyos. Minsan, ganito rin po sa evangelism. Tama po ba? Pag nakita na natin yung ating family members na galit na. Kinukulit natin, di ba? Sama ka na. Punta ka na sa church. Makikinig ka lang naman na doon. Pero pag nagagalit na yung mukha nila, sige, next time na lang. Tama ba? Tandaan natin, yun yung crucial point para sa kanila. Kung tayo mag-hold back, dahil ayaw natin silang masaktan, or kaya ayaw natin silang masira yung relasyon natin sa kanila, mahirapan tayo ma-evangelize sila. Sabi sa Biblia, kailangan natin silang pilitin. Doon sa Ebanghelyo, sa Bagong Tipan, yung kasalan, kulang pa sa audience. Tama po ba? Pero isang kasalan yung pinrepare ng hari, pero kulang yung audience. Ano pong sabi ng hari? Kulang pa yung tao, yung audience. Pumunta kayo dun sa mga pipilay, punta kayo dun sa mga bulag, punta kayo dun sa mga mahihirap na sitwasyon. Pilitin nyo sila. Bakit? Handa na yung handaan. Tapos na yung preparation sa handaan. Naintindihan po. Kaya yes, mahirap yung pag-evangelize, mahirap i-keep yung position natin, mahirap i-keep yung paglilingkod ng 100% sa Diyos. Kasi nga minsan, yung ating sitwasyon ay hindi rin nagiging maayos. Pero kahit na ganun pa man, panatilihin natin yung puso natin ng 100% na maglilingkod ako sa Panginoon. Kagaya nila nung magkakaibigan. Naintindihan po. Kahit na inihulog sila dun sa hurno na nagdiningas ng apoy, hindi pa rin na nasunog yung anumang parte ng katawan nila o kahit na maging yung damit nila. Iningatan pa rin sila ng Diyos. Pero nandun pa rin sila sa mahirap na sitwasyon. Tama po ba? Same din para sa atin. Akala natin minsan kapag nalalagay tayo sa mahirap na sitwasyon, para bang hopeless na, para bang wala na magagawa yung Diyos. Pero actually, minsan pinahihintulutan ng Diyos yung mga mahirap na bagay para sa atin. Pero, dun sa mahirap na bagay na yon, or dun sa mahirap na sitwasyon na yon, kailangan natin makita yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po? Para mas higit pa natin mapanatili yung ating posisyon sa harapan ng Diyos. Kagaya nung mga kaibigan ni Daniel. Next, ano po yung isa pang kwento tungkol sa kanila? Sa chapter 6 naman, tignan po natin. Dito naman po sa kwento po na ito, so si Daniel ay tinapon doon sa yungib ng leon. Kasi nga, naglabas yung utos yung hari na walang magpe-pray sa Diyos, maliban sa Diyos na si Nebuchadnezzar. So dapat isa lang. Sabi niya, isa lang. Hindi kayo pwede magsumamba sa ibang Diyos maliban kay Nebuchadnezzar. Pero nga si Daniel, alam niya yung kanyang posisyon, alam niya yung kanyang 100% na paglilingkod, kahit na mahirap yung sitwasyon na sinasabi ng hari, kapag hindi daw sumamba, papatayin. Kapag nag-pray sa ibang Diyos, papatayin. Pinanatili niya yung kanyang posisyon, hindi pa rin siya tumigil sa kanyang prayer. Basahin po natin. Chapter 6, verse 7 hanggang 10. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1.
lahat ng mga pangulo ng kaharian, mga tagapamahala, mga tagapayo, at mga gobernador ay nagkasundo na ang hari ay dapat gumawa ng isang batas at magpatupad ng isang pagbabawal na sino mang manalangin sa sino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw, liban sa iyo o hari, ay ihahagis sa iyungib ng mga leon. Ngayon, o hari, pagtibayin mo ang pagbabawal at lagdaan mo ang kasulatan upang huwag mabago ayon sa batas ng mga taga-Media at mga Persya na hindi maaaring pawalang bisa. Kaya't nilagdaan ng Haring Dario ang pagbabawal. Nang malaman ni Daniel ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. At siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng 1 araw, nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos. Siya ay kanyang dati. So yun nga, mayroong inutos yung hari, kung sino yung hindi susunod, ihahagis sa yung ng leon. Pero itong si Daniel, yung puso niya ay nasa Diyos pa rin, kaya kahit na ipinagbabawal na sumamba or mag-pray, nag-pray pa rin siya. Dito po, sabi dito, di ba? Verse 10, nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. So bakit kaya siya nakaharap sa Jerusalem? Bakit po? Pwede naman siya mag-pray na hindi nakabukas yung bintana. Pwede naman siyang hindi nakatingin sa Jerusalem. Bakit? Noong time po na ito ay nasa bihag sila. Nasa captive sa Babylonia. Tapos yung puso niya, nasaan? Nasa Babylonia o nasa Jerusalem? Nasa Jerusalem. Kahit na nandun siya sa mahirap na sitwasyon, yung puso pa rin niya, nasa Jerusalem. Naintindihan po. Ito po yung puso na may 100% na paglilingkod. Kahit nasan mang lugar, yung puso pinananatili sa church. Pinananatili sa Diyos. Pinananatili sa kaluluwa. Naintindihan po. Kaya pa rin nag-pray siya na kahit na pinagbabawal nung time na yun na mag-pray, nag-pray pa rin siya dahil yung puso niya ay nasa Jerusalem. Yung puso niya ay nasa Diyos. Yung puso dapat din natin ay nasa Diyos, dapat nasa church. Naintindihan po. Kung sino man yung nagnanais na manatiling naglilingkod sa Panginoon ng buong puso, ng 100%, kailangan yung posisyon natin, palagi dapat din nating alalahanin na ako ay maglilingkod sa church, maglilingkod sa Diyos na nagligtas sa akin sa pamamagitan ng brothers and sisters. Naintindihan po. Tayo po yung mga naglilingkod sa Diyos. Tayo po yung mga iniligtas. Tayo po yung mga inihiwalay. Kaya yung puso natin ay palagi natin panatilihin sa church. Naintindihan po. Balikan po natin doon sa ating main verse, sa John chapter 12. Basahin po natin John chapter 12 verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya ay pararangalan na. Kung ikaw ay maglilingkod, dapat kung nasaan yung pinaglilingkuran mo, nandun ka rin. Naintindihan po. So, sino ba yung pinaglilingkuran natin? Yung tao? Yung maayos na building? Sino po? Yung Diyos. At dito po sa church, sa kalagitnaan ng iglesia, nandito po kumikilos yung Diyos. Kaya kung sino man yung nagnanais na maglingkod sa Kanya, nananatili sa loob ng church. Naintindihan po. Sabi dito, kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang lingkod ko. Pamilyar po yung verse po na ito. Kilala po niyo si Ruth? Hindi po si Sister Ruth. Sister Ruth po dito po sa Bible. Ano pong sabi niya? Pinapaalis na siya, di ba? Balik ka na dun sa pinanggalingan mo.
Patay na rin yung asawa mo, wala na akong anak para maging asawa mo. Balikan na lang. Pero ang sabi niya, kung nasan ka, mananatili ako dun. Yun po yung puso ng mga taong gustong maglingkod sa Panginoon. Naintindihan? Kahit na hindi maayos yung sitwasyon nila, pero yung puso nila ay nasa Panginoon pa rin. Naintindihan po. Imagine natin, kung yung si Ruth na bumalik sa kanyang mga kababayan, hindi siya makakasama dun sa talaan ni Jesus Christ. Tama po ba? Wala siya dun sa Mateo. Wala siya dito sa Biblia. Hanggang doon na lang, naputol na lang yung kanyang sasalin lahi. Pero dahil nga yung puso niya, pinanatili niya, na kahit napaalisin ako, sasama ako, saan ka pumunta. Kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo, yun din yung Diyos sa paglilingkuran ko. Yun po yung determination. Naintindihan po. Kaya sa atin, kung gusto nating maglingkod ng buong puso sa Diyos, manatili tayo dun sa lugar kung saan siya kumikilos. Saan po yun? Ito po sa church. Dito natin mapapractice yung paglilingkod sa Kanya. Kahit na hindi natin siya nakikita, pero sa pamamagitan ng brothers and sisters, na paglilingkuran natin yung Diyos. Sabi sa Biblia, di ba? Kung sino man yung magbigay ng isang basong tubig na malamig sa kanyang kapwa, ginawa na rin yun sa akin. Tama po ba? Yung naglagay po ng tasa na ito, hindi lang sa akin niya ito ginagawa. Ginagawa niya ito para sa Diyos. Tama ba? Yung pag-welcome sa brothers and sisters, pag-aasikaso sa kanila, pagluluto, pagsiserve, lahat yung ginagawa natin para sa Panginoon. Naintindihan po. Sigurado ako, pag dumating dito si Pastor Park Yung-sun, paglilingkuran natin siya lahat. Tama ba? Tama po ba? O hindi? Yung mga senior pastor, pag dumating dito, paglilingkuran o hindi? Paano pa kaya kung si Jesus pumunta dito? Baka lahat tayo, iwan yung lahat ng ating ginagawa, iwan yung lahat ng ating pinagkakabalahan para paglingkuran lang siya. Tama ba? Yun po yung dapat na maging puso natin palagi dito po sa loob ng church. Hindi lang tao yung pinaglilingkuran natin. Sa pamamagitan nila na paglilingkuran natin yung Diyos. Sa pamamagitan nila na paglilingkuran natin yung makapangyarihan Diyos na minamahal natin. Naintindihan po. Kaya yung pagsiserve sa brothers and sisters, yes, maganda para sa kanila. Para ma-accommodate sila or para ma-entertain sila. Pero higit sa lahat, ito po yung paglilingkod para sa Panginoon. Naintindihan po. Halimbawa naman, kung hindi kabilang dito sa church or newcomer o kaya walk-in, paglilingkuran o hindi? Talaga. Sila rin po ay dinadala ng Diyos dito. Tama ba? Pwede naman ngayong araw wala sila na hindi sila pumunta or baka busy sila. Pero yung mga willingly na sumasama dito sa loob ng church, sila rin po yung dapat na maging subject natin para sa paglilingkod. Naintindihan po. Dahil nga lahat ay ginagawa natin para sa Panginoon. Nandito siya sa church, kumikilos siya, at kung sino yung mga tao na dinadala niya dito, kailangan rin natin paglingkuran. Naintindihan po. Then, kung magagawa natin ito, manatili at sumunod sa Kanya, yung puso, kung nasa naroroon yung Diyos, ay nandun din yung puso ko. Ano yung kasunod? Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng. Tandaan po natin na yung Diyos, kung sino yung tinitignan niya o nakikita niya, kung sino man yung mayroong pagnanais na maglingkod sa Kanya ng buong puso. Tinitignan niya kung yung mga tao na yun ay pananatili yung kanilang posisyon kahit na sa mahirap na sitwasyon, pero nandun pa rin yung puso nila sa Diyos. At sabi niya, ito po'y pangako niya. Kung sino man yung nagdanais na maglingkod sa Kanya, kung gagawin niya ito ng buong puso, susunod, siya'y pararangalan niya. Naintindihan po. Kailanman hindi magmimintis yung Diyos para sa pagbibigay ng gantimpala niya sa atin.
Sa ngayon, maaaring hindi pa niya ibinibigay, pero sigurado ito dun sa langit. Naintindihan po. Dito po sa lupa, maaaring yes, materially, physically, meron tayong mga natatanggap na biyaya. Pero kailanman hindi may kukumpara dun sa gantimpala na tatanggapin natin dun sa langit. Isa pa po sa akin, para sa akin personally, na gantimpala na pwede kong matanggap dun sa langit, yung pagpapasalamat ng mga brothers and sisters at mga ligaw na kaluluwa na napaglingkuran ko. Dito sa lupa, sabi sa Biblia, yung pasalamatan mo yung brother or sister, natanggap mo na yung gantimpala mo. Pero yun ay lumilipas na papasalamat at lumilipas na gantimpala. Pero para sa akin, ang ninanais ko po ay yung pagpapasalamat ng mga brothers and sisters doon sa langit. Dahil sa paglilingkod na gagawin ko at sisikapin ko para sa kanila. Sigurado po, yung mga brothers and sisters na napaglingkuran ninyo, habang nandito sa lupa, habang nandito sa church, sigurado, pagdating sa langit, labis-labis yung pasasalamat nila. Isa po sa pwede nating marinig na pasasalamat, salamat dahil hindi ka tumigil sa akin ng pag-evangelize. Salamat dahil hindi ka tumigil kahit na palagi kitang nire-reject. Salamat dahil nagtiyaga ka sa akin kahit na nagme-message ka na sa akin ng paulit-ulit, hindi ako nagre-reply. Salamat dahil hindi ka tumigil para sa akin. Salamat at kasama ngayon ako dito sa langit. Napakaganda pong pasasalamat yun kapag doon na natin yung natanggap. Naintindihan po. Sa kabilang banda, kung hindi natin ginawa yung part natin para sa paglilingkod sa mga brothers and sisters, meron kaya tayong marireceive na gantimpala ng pagpapasalamat nila? Wala rin. Kaya nga hanggat may pagkakataon, hanggat mayroon chance na binibigay sa atin yung Diyos para paglingkuran yung brothers and sisters, paglingkuran natin sila. Naintindihan po. Yun po yung walang hanggang pagpapasalamat na pwede nating ma-receive na gantimpala dun sa langit. Imagine po ninyo yung mga brothers and sisters na katabi nyo ngayon. Kung hindi nyo sila tinulungan, kung hindi nyo sila inalalayan, baka wala na rin sila. Tama ba? Tama po ba? Pero dahil nga nanggaling ito sa puso na nais na maglingkod para sa Diyos, hanggang ngayon tinitiis natin sila, sinatsaga natin sila. Naintindihan? Naintindihan po. Kaya, sa abot ng ating makakaya, gawin natin yung lahat ng ating makakaya para paglingkuran yung church, paglingkuran yung brothers and sisters, paglingkuran yung mga ligaw na kaluluwa na dinadala dito ng Diyos, lalong-lalo na bukas gaganapin po natin yung ating Bible seminar. Ito po yung pagkakataon, magandang pagkakataon para paglingkuran yung Diyos, para maibalik yung mga ligaw na kaluluwa na napahiwalay, at yung mga brothers and sisters na paparito, paglingkuran din natin sila ng abot ng ating mga kaya. At syempre, ganun din yung mga ligaw na kaluluwa na mai-invite or maaakay ng mga brothers and sisters, paglingkuran din natin sila. Naintindihan po. Lahat ito ay nakapaloob sa paglilingkod para sa Panginoon. Kaya sana, lahat po tayo ay magkaroon ng iisang puso na paglingkuran yung ating Panginoon hanggang sa siya'y dumating. Hindi na po magtatagal at dadating na siya. Matatapos na yung paglilingkod natin sa Kanya. Pero, sana, bago siya dumating, gawin na natin yung best natin. Dahil nakalaan na sa atin yung putong, nakalaan na sa atin yung gantimpala para sa paglilingkod natin para sa Panginoon. Naintindihan po? Naintindihan? So, ano pong meron bukas? Hindi lang po Bible seminar, ito po yung pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Tandaan po natin yung purpose kung bakit natin ito ginagawa. Tandaan po natin yung purpose kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin tayo para gawin yung kalooban ng Diyos. Naintindihan po? Kaya sana, inaasahan ko po, lalo na yung mga brothers and sisters, tayo po ay magkasama-sama para sa pagtupad ng kalooban ng Diyos, yung evangelism na magsisimula po bukas hanggang sa Friday. Kaya sana lahat po tayo makasama. Naintindihan po? Naintindihan? Parang konti lang sumagot.
Paano po yung iba? Sana po makapunta po kayo. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama na binigyan niyo po kami ng mga salita patungkol po sa paglilingkod at nawa bilang mga anak at iniligtas mula sa kapahamakan sa impyerno, dinadalangin po namin na magkaroon po kami ng higit pang puso para sa paglilingkod po para sa inyo. At nawa mapanatili po namin yung aming posisyon na kahit na po mahirap yung aming mga kalagayan, mahirap yung aming kung saan man kami naroroon at mahirap yung aming sitwasyon, ay nawa mapanatili po namin yung puso na may paglilingkod sa iyo. Aming Ama, magsisimula po bukas yung aming Bible Seminar. Ngayon pong linggo na ito ay dinadalain po namin na tulungan niyo po kami upang makapag-akay ng mga ligaw ng kaluluwa at matulungan din po yung mga brothers and sisters na magkasama-sama upang gawin ng kalooban po ninyo at nawa kayo po yung kumilos at mag-ingat sa bawat isa sa amin at ganoon din sa aming guest speaker. Sa iyo lamang po kami umaasa at magtitiwala. Maraming salamat po. Ito po yung aming dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesukristo. Amen.